Samantala, ibinahagi naman ng lola ni Mary Jane Veloso ang kinalakihang buhay ng kanyang apo sa kanilang bayan sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayon sa lola ni Mary Jane, masunurin ito sa magulang at layo nitong maiahon sa buhay ang kanyang pamilya. Narito ang espesyal na ulat namin kasama si Sweden Velado. Malambing, mabait at masunurin sa magulang. Ganito inilarawan ni Nanay Milagros ang kanyang apong si Mary Jane Veloso. Natunto ng telebisyon ng bayan ang bahay ng ina ni Mary Jane Celia sa Barangay Caudillo, Bayan ng Cabanatuan na dati ring tinirahan ng Pinay OFW. Dito nakilala ko si Nanay Milagros Fiesta. Sa eksklusibong panayam, ibinahagi ni Nanay Milagros ang kinalakihang buhay ng apo. Bunso sa 5 magkakapatid at parehong nagtitinda ng mga gamit na plastik ang mga magulang ni Mary Jane. Dahil kapos sa pera, second year high school lamang ang tinapos nito at di naglaon ay naging hanap buhay na rin ang maliit na pinagkakakitaan ng magulang. Minsan nang si Mary Jane sa ibang bansa, ngunit umuwi rin ng Pilipinas nang pagtangkaan umano siyang gahasain ng amo sa Middle East. Ang kagustuhang maiahon ang binuong sariling pamilya sa hirap, naging mitsa ng kalbaryo ni Mary Jane, lalo na nang makilala ang recruiter na si Maria Cristina Tintin Serio. Yung Tintin ako na yun, naging kapitbahay nila. Siya nag-alok pala ng pag-abot niya sa Indonesia. Sinabi na lahat ang magaganda salita. Parang niya yung ako ko. Hindi namin alam yung nagganong parang kinukumbinsin nung alaman namin. Aalis na. Ang palam na rito, nilibot na kami. Ang papalam na, kaya gano'n lang iyak ng magulang yun. Ako na rin, ba't bigla kang manaalis mo rin din? Hindi ka naman daan sa recruiter. Sa agency, bakit ka naman maalis? Meron niya araw tumulong sa kanya na pinangakuha siya magaganda. Kahit anong pigil ng pamilya, gat pa rin ni Mary Jane ang alok na trabaho ni Serio. Naiwan ang mag-aama niyang sina Michael, Mac at nooy 3 buwang gulang na sanggol pa lamang na si Darren. 1 buwan matapos tumulak sa ibang bansa. Walang narinig na balita kay Mary Jane ang kanyang pamilya hanggang isang araw. Tumawag siya. Nakatawag pa siya? Nakahiram daw siya ng cellphone doon sa pulis na gwardiya niya. At talang araw siyang ginagabi, iyak, magahapon iyak. Naawa raw yung gwardiya. Bakit ba Mary Jane? Ano bang iyak? Yung pinagtapat niya na siya. Nahuli ng gangpan, di pa alam ang mamagulang. Ay, ganun ba? Ay, kaya siguro. Kaya pinahiram. Sabi pa nga rin ba, ay sige, tawag ka na sa isang tagulugar at bawal na ka cellphone dito. Baka mahuli ka patay kung madamay nga parang pulis. Di ayun, nakikaroon ng pagkakataon ngayon na tumawag yung bata. Noon parang namin nalaman. October 11, 2010, sinintensyahan ng death penalty by firing squad si Veloso sa salang King. Kahit nasa bingit ng kamatayan, kay Mary Jane pa kumuha ng lakas ng loob ang pamilya, lalo na nang itakda siyang bitayin. Sa bahagi pong ito ng bahay ni Nanay Celia, nakikita na nakadikit yung mga litrato ni Mary Jane. Kuha po yan nung siya ay nagunita ng kanyang ika-30 kaarawan sa Indonesia. Nito lamang January 10. Bagamat may kinakaharap na matinding pagsubok at death penalty, si Mary Jane larawan ng isang matatag at masayahing Pilipina. Sa ikalawang bahagi ng aking special, alamin ang naging reaksyon ng pamilya ni Mary Jane matapos ipagpaliban ang pagbitay sa kanya. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.